hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Gusto mo nang manakit Di eh. ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Burahin niya kapatid niya. Pero huwag naman yung idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about... Ba't ba ang defensive mo? Wala naman sinabi sa bidyong ganun ah. Ay nako, subiring balimbing. Subiring balimbing. Walang sinabing ganun. charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito? Imbay-badiday. Woo! Oh. Sasabihin mo, bawal na mang-away, pero nangaaway ka na ngayon. Una-una, hindi naman sinabi ni Aimee na, kayong minority, gusto nyo ng, ng CONAS. Walang sinabing ganyan. Ang sinasabi, yan ang plano. Yan ang plano ng Malacanang. Yan ang plano ng Kamara. Kita ninyo, kaya nga gusto nila makontrol ang Senate presidency. Sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Ganda na, Discussed. ganda na nangyari dito, no? Ang ganda na nangyari dito. So ngayon, lahat sila, todo deny. Ayaw namin yan. Ayaw namin. It's not as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back. Huwag kang iiyak, For people huwag kang like iiyak. Jokno, people like Tanyada, Huwag people kayo like iyak. Yung mga mali-mali, taho. At syempre, bilang ikaw, mainstream media, hawak ka ng mga oligarch. Yung mga oligarch ang merong interest sa inyo. Di ba? Syempre, okay yan ah. Kikita na kami, tapos hindi pa maibabalik si Sara Duterte sa kapangyarihan. Hindi maibabalik ang mga Duterte. So ibig pong sabihin nun, tuloy-tuloy ang pagnanakaw at ligaya natin, di ba? Kasi sa totoo lang, yung kanilang sinasabing dignidad, kanilang sinasabing kaayusan, hindi naman totoo yan. Hindi naman totoong maayos ang Pilipinas sa kamay ng mga pulahan, sa kamay ng pinklawan, sa kamay ng dilaw. Wag ninyong kakalimutan. Kaya nga nanalo si Pangulong Duterte dahil ayaw na natin sa ugali ng mga dilaw. To the point nga, yung mga dilaw, nag-transform na sila into quote-unquote pig kasi alam nilang duming-dumi na ang tao sa mga dilaw. Pero same people, same shit, same lahat yan. Walang pinagkaiba yan. So, lahat yan, kunwari lang nagmamalinis, nagmamagaling, pero ang totoo, sila po yung mga dati nang na-involve din sa kung ano-anong korupsyon sa ating bayan. At nung nasa kamay nila ang bansang Pilipinas, huwag nyo kakalimutan, 2 dilaw na ang naging presidente. Wala naman nangyari. Walang pinagkaiba yan sa pinklawan. Pare-pareho lang yan. Same ideology ang meron sila. 'Di ba? Ano yun? Nagmamalinis, feeling sila lang ang tama, feeling sila lang ang may morality o banal-banalan. At etong mga Duterte, mga radikal to, walang kwenta ito. Yun ang kanilang lingwahe. At nagsama-sama sila niyan. Etong Marcos. Siyempre, ito namang mga Marcos, ayaw nilang maupo ang mga Duterte o si VP Sara Duterte dahil mabubuking ang lahat ng korupsyon na ginawa nila for 6 years. Actually, hindi pa nga 6 years. Kulang pa ng 2 taon pero booking na booking mo na yung korupsyon ginawa nila. At malalaman yan at mabubulgar yan at sigurado ko marami ang makukulong dyan dahil nga po
sa korupsyon na ginawa nila pag naupo itong si VP Sara Duterte. Sure yan, maraming makukulong dyan. Kaya nagkasundo itong mga pulahan, dilawan, pinklawan, at syempre yung talagang Duterte haters ever since na mga NPA, nagkasundo-sundo sila. Lahat tayo, awayin natin ng mga Duterte. Lahat tayo, siraan si VP Sara Duterte. Lahat tayo, andun ang banat natin. Kita ninyo? Mantakin ninyo ito Sabi ko nga pa, ulit-ulit ko ito sinasabi sa inyo Mantakin nyo ba naman? Galit na galit sila kay Marcos, ang mainstream media. Ang pinklawan, galit na galit kay Marcos, lalong-lalo na ang dilawan. Di ba? Galit na galit yan kay Marcos. Pero bakit ngayon? Nagkakasundo sila sa isang sigaw. Ano yun? Pabagsakin si VP Sara Duterte. Pero dati magkakaaway yan. Mainstream media, galit na galit siya kay Marcos dati. Alala ninyo? O pero ngayon, ano? Ayan na. Magkakasundo sila. Ngayon, ito mga nangyayari, halimbawa ito Ito yung parabagang pangunang pagsasaayos ng ating bansa ay yung karoon ng palitan ng leadership sa Senate. Parabagang nagsisimula na doon. Yun yung parang pangitain nila. Naku po, ganito mangyayari pag nanalong presidente si VP Sara Duterte, katulad ng Senate ngayon sa pamamahala ni Senator Alan Cayetano, di ba? So ngayon, todong atake nila doon. Pansinin ninyo napaka-obvious na yung ginawang pag-atake ng NBI sa Senado. Sobrang obvious na yung pagsisinungaling ni Marcos na walang NBI. So obvious na yung pagsisinungaling ni Matibag na walang NBI, walang dalang barel, pero nakarinig kayo sa media na binabatikos yun? Nakarinig kayo sa media na sinabing fake news ka Matibag o fake news ka Marcos, sinabi mo walang NBI. Wala ka maririnig na ganun. Nakakabingi ang katahimikan ng mga mainstream media sa kasinungalingan ni Marcos at ng kanyang mga opisyal. Nakakabingi. Bakit? Kasi nga, kanila, ang plano lang nila at ang kanilang galit sa mga Duterte, yun ang namumuno sa kanilang puso. Yung galit na galit kami kay Duterte, tinanggalan kami ng prangkisa. Galit na galit. Kaya nga pagtatanungin, bakit ba talaga kayo galit kay Duterte? Pansinin ninyo wala siguro makakapagsabi sa inyong nanunood ngayon na mas masarap ang buhay ng 6 na taon kay Marcos kesa kay Duterte. Walang makakapagsabi niyan. Alam nyo sa puso niyan, hindi nyo masasabi yan na, ay, ang sarap ng buhay ngayon kaysa nung panahon ni Duterte. O, di ba? Lahat kayo. Kahit pinklawang ka, dilawang ka, NPA. Hindi, syempre, hindi masarap ang buhay ng NPA. Napapatay sila nun. Ngayon, masarap talaga ang buhay nila. Masarap lang ang buhay mo ngayon kung adik ka. Totoo. Masarap lang ang buhay mo ngayon kung adik ka at ang negosyo mo droga. Masarap lang ang buhay ngayon kung anak ka ng congressman dahil nepo babies ka. O di naman kaya anak ka ng kontraktor dahil meron kayong pang party-party o pang party drugs. Yan lang yung mga masasaya ngayon Pero yung talagang mga may hirap, yung nasa middle class, ramdam ninyo lahat na sobrang hirap ng buhay ngayon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte. In fairness pa ito, pandemya pa nun. Dumaan pa tayo sa matinding pandemya nun. And yet, mas mahirap ang buhay ngayon. Sabihin nung iba, may oil crisis tayo. Pero nakakalabas tayo. We can do something about it. Diba? Even if there is crisis in the entire world, international, we can do something about it. Why? We still have work. Diba? Nakakapagtrabaho tayo. Sabi, nakakadiskarte tayo sa buhay. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, walang diskarte sa buhay. Patay ka Bakit? May pandemya Kahit gusto mo magtrabaho, walang trabaho. Pero, mas naitawid pa yun.
Mas may mga accomplish pa yun. May mga accomplishment pa nun. Paano nangyari yun? Di ba? So anong punto ko lang dito? Kung matino kang tao, siguradong alam mo yan. Pero bakit ang mainstream media patuloy ang kanilang pagbibingi-bingihan sa katotohanan? Dahil nga sa kanilang business interest, personal interest. Yun ang katotohanan dyan. Dahil meron silang personal interest. Kaya nga itong pinakita ni Senator Amy, di ba? Alam mo, wala lang nag-interpolate dun sa mga sumagot na senator, pero ngayon babarahin natin sila. Oo, tayo mag-interpolate sa kanila. Kasi nungaligan yung sinasabi nila. Sasabihin nila, wala namang ebidensya, puro opinion, puro fake news. Anong walang ebidensya? Pinakita na nga eh. May video na nga eh. Ando na mismo yung mga komento. Paano naging walang ebidensya? May elements siyang pinakita doon. Paano naging walang ebidensya? Eto, papakita natin ha. Kasi yan yung binibintang nila eh. Fake news yan, walang ebidensya. Meron! Personal and collective privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. Ayan. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video. Nanginginig na si Soto dyan. Naku po, patay tayo. Nanginginig na si Soto dyan. Tsaka si Lacson. Presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, iniisa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ayan, oh. Eto. Hindi to na point out. Alas 4 ng hapon to. Lagi kasing ginagamit ng mga Pinklawan, Dilawan at ni Lacson. Paano daw nagkaroon ng attack kung naka-smile sila dito? Alas 4 po itong picture na ito. Yung attack gabi pa. So that only means isa sa mga ebidensya, resibo, that there is a propaganda against the majority. Naintindihan natin? Propaganda. Yung sinasabing there were no attacks, o there was no attack, o di kaya sinasabi nila na stage kasi naka-smile. Diyan, ito na ebidensya eh. Ito yung ebidensya na meron silang propaganda. Na ano yung propaganda nila? Ayan. Yan yung propaganda nila na sinasabi nila, naka-smile pa eh. Tarantado. Alas 4 yan. Yung picture na yan inilabas. Nangyari na, nakangiti sila, caucus na yan.
They were waiting for the impeachment complaint o article of impeachment para makita na nila, ma-aksyonan kagad nila. Kasi kung maalala ninyo, nung panahon ni Cayetano bilang Speaker of the House, di ba? Ang kwento nga doon, sobrang sipag ni Cayetano to the point, laging late na umuwi yung mga congressman. Ganyan ang ginagawa ngayon. They waited for the article of impeachment para hindi sila pagbintangan na idinidelay. Ayan, 4:00. Tapos ginamit. Bakit sila nakangiti kung inaatake sila? Tarantado! Tarantado ka talaga. Yan ang masasabi ko sa'yo. Gagamit ka ng picture, hindi pa nangyayari yung attack. Tapos sasabihin mo, bakit sila nakangiti habang inaatake sila? Tarantado Ang ka. barilan, alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update sa kasilan. Ayan o. Ito yung nilabas nilang screenshot. Ang unang nagkamusta si Camille. Si Camille Villar ang unang nangamusta. Tapos sumunod na lang yung iba. Kunwari, nangamusta na rin. Alam ko na yan eh. Sino sa inyo walang GC? Diba? Pag may sumagot na isa doon, naku po, patay kang bata ka. Obligado ka na sumagot. Baka sabihin, ikaw lang hindi sumasagot. Tama, mali. Kunwari, barkada ninyo, o kunwari, grupo ninyo, o kunwari, opisina ninyo. May sinabi yung boss nyo. Tapos hindi ka sumagot. Yung lahat na kasamaan mo, sumagot na. Patay ako dito pag di ako sumagot dito So, kailangan ako sumagot. Di ba? Kahit ayaw mo naman. Kasi kung talagang you are serious in saying or you are really concerned, agad-agad dapat ikaw na yung nag-message. Hindi mo inantay yung majority muna. Diyan ang majority na una nag-message eh. So, yung concern nila na nangamusta daw sila, isa na namang katarantaduhan. Nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Yan na. Pero bago ang katotohanan, Ayan, yan. wasakin muna natin ang kasinungalingan. Ayan, Sige, bagong katotohanan. Ano ba yung mga kasinungalingan na yon? Pasok! I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ayun! Yun na yung bulagaang team. Nagkabulagaan daw. Ayan Sa bibig na mismo ni Lacson, video ni Lacson, interview ni Lacson. Okay? Yung number 1 propagandista ng minority, si Lacson. Ayan. Ito yung mahilig sa interview eh. Propagandista nila ito eh. Ito. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi Ito, kita niyo nito. Ang isang laging sinasabi nila, itong mga tarantadong to, sinasabi nila na kaya daw inagawa leadership because of impeachment. Para daw i-acquit si VP Sara Duterte. Oy, tama nga naman. Oo nga, di ba? Gusto nila maagaw yung leadership para ma-acquit. Gunggong! Eto, paliwanag dyan. Makinig kayo. ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami You need 16 votes. 2/3. 16 votes para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ilan ang majority ngayon na dating minority? 12 na sila. Si Bato dumagdag na lang. So, kung 12 sila, ilan yung quote-unquote gusto magpa-impeach? 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach? 16.
So sa madaling salita, hindi nila kailangan gumawa ng move para ma-acquit si VP Sara Duterte if they want. Solid ang Duterte, quote-unquote Duterte block. Hindi sila makakabuo ng 16. Whether magpalit o hindi magpalit ng leadership. So isa na namang propaganda. Plus, eto pa ang plus. Oh. Plus, si Jinggoy, si JB, sinabi niya na, ilang beses lang sinabi, kinoment niya pa, ayaw niya sa impeachment. O hindi dagdag na yun. 12, sabihin, wala si Bato ha, imagine natin wala si Bato. Yung hindi pa nagkapalitan ng leadership. 12, dagdag si JB. Si Gatchalian, in-endorse ni VP Sara Duterte. So malamang sa malamang, kunwari lang yan, partial. Pero sa totoo lang, malamang sa malamang, hindi rin yan guilty. So, yung sinasabi nitong tarantadong to, hindi si Marcoleta, yung propagandista nila na sinasabing, kaya nagpalit na leadership para ma-acquit. Katarantaduhan yan. Hindi mo kailangan magpalit ng leadership. Kuko, may 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connect? Ibig sabihin, that is another evidence of their propaganda. Di ba? Nakadalawa na tayo. May ebidensya, may video. Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ayan. Galit na galit sila kasi, di ba, ang daming galit na galit, pati itong mga tarantadong mga bayarang media na to. Galit na galit yan eh. Hindi, boboto kayo kay Duterte kasi puro kayo maka-Duterte. Kaya kayo ay partial kayo o bias na kayo. Pero hindi nila tinitingnan yung salita ng salita sa kabila. Katulad nito si antivirus. Di ba, na paulit-ulit ng kinukundi na si VP Sara Duterte, wala pa nga yung trial. Yan, evidence na naman. Evidence na naman na talagang merong silang propaganda. Ito, guilty na kagad, hindi pa nagsisimula yung trial. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth Ayan, bakit? articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita Yan. si Tito Soto. Sa Soler pa talaga. Sosyal talaga kayo? Pera na naman ng taong bayan ginamit ninyo? Nako. Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Pera ba yan ng taong bayan? Yung pinangkain nyo na naman dyan? Sosyal? Sana sa Jollibee na lang. At House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Nako. Mendoza. Tingnan ninyo yung mga kasama. Tapos ano ang palusot ni Soto? Golf. Panas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon. Kailan yon? Anong date yon? Booking sila doon eh. January 30. The articles of impeachment. Wait lang. Sorry. Yan na. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution
habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Ayaw. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Ayun. CONAS ang gusto nilang mode ng charter Nako po. change. Muling isinusulong Ano ang sa CONAS? Ayan o, January 30 oh. January 30, muling sinusulong ni Soto. Ayan, si Soto. Okay? Balita yan. News yan. ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside government to claims of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para Ayan. makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na Ito yung laman. Ito yung laman nung CONAS. Bakit? Tandaan ninyo ha, nandiyan si Lito Banayo na sinabihan din. wala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang Nako. din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Oh, meron silang reklamo dyan. Kesyo, handali, ano ba talaga? 50 years old? O ito, ang usapan kasi nag-uusap-usap. Feeling ko yung kamera, itong si speaker, yun ang utos sa kanya na gawing 50 para hindi makatakbo si Sara Duterte. Ngayon, maybe, nagsuggest, naku, masyado namang atang obvious yan. Babaan na lang natin. Pag binaba natin, makakatakbo na si Vico Soto. Ang tindi ng pangarap nyo, no? Alam mo, ako, I don't have problem with Vico Soto. Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo, I think, marami naman ako nakakausap sa Pasig. Maayos naman si Vico Soto as a mayor, pero hindi siya pang-nasyonal as of now. Maybe in the future. Why am I saying this? Kasi marami naman nagsasabi talaga na okay siya sa Pasig, na wala ang korupsyon, pero mabagal ang movement. Hindi ganun kabilis. Kaya nga ngayon, hindi mo pa talaga totally masasabi na sobrang ganda na ng Pasig. Di ba? I mean, yung to the point na, ay ito, pwede itong model for the entire Philippines. Hindi pa ganun. Maybe magagawa niya siguro yan, maybe after 3 terms, okay. Di ba? Takbo uli siya sa susunod na eleksyon, pwedeng ganun. Pero as a national, hilaw na hilaw pa. Hindi naman po biro ang pagiging mantakin mo presidente. Eh yung Pasig nga, ang dami pang ano dyan eh. Cotton caps dyan eh. Yung traffic enforcer nila eh. Hindi pa nababago yung kultura ng... At eto kasi hindi maintindihan ng iba eh. Davao City is not just Davao City because of the leaders or the mayor. And not only that. Kasi sinasabi nila, alam mo, ito paulit-ulit din namin, sinasabi ni Basti sa amin ito nung nagkakausap. It's the culture na naipasa from the leader below. Hindi naman kakayanin ng entire mayor lang eh. Yung kultura baga, naipapasa. Ano ibig sabihin nun? Yung kaugalian nung pag ang mayor straight, magiging straight din ng mamamayan. Hanggang naipasa na nila. Kaya nga pag ikaw nag-yosi dyan, nag-vape dyan, sisitahin ka eh. Hindi mo na kailangan daanan pa ng pulis para sitahin ka. Hindi, sisitahin ka na mismo ng mga tao dyan. Pag nagkakalat ka, sisitahin ka na rin. Kasi nga may kultura na po silang na-adapt doon sa kanilang mayor na stricto. Sa mga taxi, ganun din. Hindi naman 24 hours nakabanta yung mayor sa taxi. Pero bakit sila nagsusoli ng sukli? Kasi nga yung kultura na eh. They are proud as Davaoeños. Proud sila. And they want to
have that kind of culture. Hindi pa po ganun ang Pasig. Now tell me, ganun na po ba ang Pasig? Ulitin ko okay ako kay Vico Soto, but not now. Kulang pa siya sa bilis kilos eh. Kulang pa siya sa yung piga ng tao. Hindi mo kasi madadaan yan sa kaaway mo lang si Diskaya tapos na usapan. Di ba? Hindi pwedeng ganun yun. Kaaway ko si Diskaya lang kaya kong banatan. Dapat talaga entire thing eh. Kay Vico Soto dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ng... Ayan sa bibig niya na galing. So lahat ng mga ikinikwento kila Aimee, kinikwento kay Lito Banayaw, eto na. Merong ebidensya pala. Hindi lang naha-highlight ng media. Isang beses, kasi ganito media. Ganito gimmick na media. Kunwari lang, i-interview. Pag na-interview, okay na yun. Basta masabi lang, nag-interview kami Pero hindi na nila ifa-follow up yan. Ngunit datapot subalit. Pag si VP Sara Duterte o kaya si Basti Duterte ang may sinabing medyo alanganin, araw-araw yan. Buong linggo yan, topic ng media. Ganyang katarantado media. Kunwari lang, hindi naman in-interview din naman namin yung may ganito din naman hindi. Yung mga follow-up, wala na kayo. Yung mga hindi nyo na Ito nga mantakin mo ang tindi nung ginawa ng presidente natin. Ano sinabi? Walang NBA dyan. May nag-follow up ba niyan? May nagdikdik ba niyan? Sandali, sabi ni Marcos walang NBA doon. Ngayon meron na. Imagine ninyo Imagine ninyo kung sakasakaling si Pangulong Duterte pang presidente, yan na nangyari. Pustahan tayo, mga isang buwan yung topic na yan sa mainstream media. Ganyan sila kabayaran. Bata ngayon magagaling Ibigay na natin sa mga kabataan na pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa ilagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng gano'n. Hindi ko naisip si Vico. Wow! Napakasinungaling. Hindi ko naisip si Vico. Alam na maaminin mo. Hindi, meron talaga akong pangarap kay Vico. Di ba? Alam na maaminin mo. Mantakin mo 35 years old, gusto mong gawing presidente na? Hindi ko naisip si Vico Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa Ayun, kaya pala hindi siya natatakot. sunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Alam mo kung bakit? Ang CONAS kasi, sila-sila lang ang boboto. Etong mga mambabatas lang natin. So, solid, di ba, parang sinasabi dito, yung batayan na pag nangyari impeachment, ito yung batayan na to, ibig sabihin, okay, kaya natin manubrahin o kaya natin hawakan sa liig ang mga congressman at senador. Given yung Congress, di ba? Kitang-kita nyo naman kung gaano kabayas sa mga maleta na congressman natin di ba? Alam naman natin, kayang-kaya nila. Ang challenge talaga dito, tama yung paulit-ulit na sinasabi ni SP Cayetano, the last defense, ito pong Senado. Ito ang last hope natin, ladies and gentlemen. Kaya huwag tayong bibitaw dito sa
pag-pressure sa ating mga senador na wag nilang bibitawan itong Brave 13. Maniwala ko kayo sa akin, kayong Brave 13, walang bibitaw sa inyo pag may bumitaw sa inyo. Lintik lang ang walang ganti ng taong bayan sa inyo. Manatili kayong Brave 13. At yung iba, sumali na. Kasi si Lito Lapid ata, sasali ata. Kasi kanina, hindi siya nag-motion eh. Hindi ko alam kung hindi niya naintindihan yung tanong ni Marcoleta. Pero kasi tinanong siya, ikaw ba? Pabor ka din ba sa motion ni Zubiri? Yung motion ni Zubiri, ibasura yung video. I-delete yung video. Oh, yun yung motion ni Zubiri. Nung tinanong ni Marcoleta, ikaw, majority ka, di ba? Ano, okay ka ba sa motion ni... Pero hindi ganito yung pagtanong niya. Okay ka ba na i-delete na yung video ni Amy? Hindi. Sa inyo ko. Ayos ka Lito Lapid, ano? Ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Yan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na. Grabe naman, Senator Amy. Kaya pala nasaktan eh. Kaya naman pala nasaktan si Lacson, kailangan daw na may bayag. Hindi pipi Kailangan may bayag daw ang namumuno sa Blue Ribbon. Naalala ko tuloy yung isang TikTok na blind item. Sino kaya yun, ano? Meron daw dating sa TikTok to sa TikTok. Napanood ko, kaibigan daw niya. Retired na general na daw. Nagiinuman sila. Etong retired general to, ganito umupo yan, ganyan. Matipuno daw. Kwento no, may matipuno. Tapos talagang ayos na ayos yung table. Tapos sino kaya yung ayos na ayos ang table? Na dating general, ngayon opisyal na. Sino kaya yun? Ganyan daw, ganyan. Pero pagkatasa ng inuman, gustong-gustong inaano yung nipple. Ako po, ng lalaki. The video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be. Kita nyo to? Ito, malinaw pa sa mas malinaw. Tanga na lang hindi makapick up. Pinuna yung the way Senator Amy is parang quote-unquote delivering na kesyo. Dinaan nila sa rules. Para bagang, hindi, bawal yan. Bawal kang magbigay ng opinion mo. Bawal kang makakabasto sa kapwa mo senador. Yun ang sinabi. But they did not answer the question. They did not answer the challenge of Senator Amy. Sa bandang dulo na lang eh. Buti. Napaamin ni SP Cayetano. Pero, tinatanong ni Senator Amy, ngayon, eto yung pinisinta kong ebidensya. Sige, sabihin natin ngayon na may eleksyon sa 2028. Yun lang eh. At gusto niya maging mali siya sa kanyang pinakitang video na hindi pala totoo. Pero ano pinuna ni Zubiri? Hindi kasi the way you according to our rules rules. Is stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue.
But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda na showing in Pero hindi nila pinuna yung video na nilabas ay mga presentation na nila. Kasi kung sinasabi nila na masama yung banatan yung kapwa mo senador, sandali. Eh si Lacson ilang beses na nagganyan eh. Binabanatan niya si Marcoleta eh. May pinalabas pa nga 'di ba na may kesyo yung tinatakpan-takpan pa. Doon eh. Pinagtanggol nga ni Marcoleta ito si Amy. Oh. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak noon, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? Wala naman sinabing ganyan. Ang tanga. Taka ka ba? Yun na lang. Tanong niya na, taka ka ba, Subiri? Wala naman sinabing ganyan. Nagsabi ng bulaga, na bulaga tayo. Si Lacson. Doon sa video, ang nagsabi ng nabulaga, si Lacson. At grade 13, that should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. Parang ano ito, no? Parang ito yung nahuli na kamote na driver. May kasalanan ako, huli mo rin sila. Hindi pa pwedeng ako lang. Dapat silang lahat. Ganyan ugali ng mga ibang driver. Hindi lang naman ako nagkakamali sa kalsada. Bakit sila? Bakit? Ako lang ang hinuli mo. Tarantado ka lang. Mag-isa lang yung traffic enforcer eh. No, to gain Lulusot ka pa eh. Parang ganyan din eh. Lumulusot pa eh. Hindi. Kung kami rin magpalabas, di kayo rin, mga mali. Action to gain views and publicity will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Ako hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Gusto mo nang manakit Diba? eh. Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya. Magalit siya sa kapatid niya. Buhayin niya kapatid niya. Pero huwag naman yung idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about... Ba't ba ang defensive mo? Wala naman sinabi sa bidyong ganun ah. Ay nako, subiring balimbing. Subiring balimbing. Walang sinabing ganun. Charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito? Inday-badiday. Woo! Sasabihin mo, bawal na mang-away, pero nang-aaway ka na ngayon. Una-una, hindi naman sinabi ni Amy na, kayong minority, gusto nyo ng, CONAS. Walang sinabing ganyan. Ang sinasabi, yan ang plano. Yan ang plano ng Malacanang. Yan ang plano ng Kamara. Kita ninyo, kaya nga gusto nila makontrol ang Senate presidency. Sa Senado. Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Ganda na nangyari dito, no? Ang ganda na nangyari dito. So ngayon, lahat sila todo deny. Ayaw namin yan. Ayaw namin.
not as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought Huwag back. kang iiyak, For people huwag kang like iiyak. Jokno, people like Tanyada, Huwag people kang like iiyak.